Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayon mula po kay Good News Philippines. Title po nito, Amerika inaarmasan ang Pilipinas. 29 billion pesos na gamit militar ipagkakaloob ng Amerika sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, super good news! Ngayong araw, nasa bansa ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos. Amerika, ihahayag sa mga Pilipino ang kanilang tulong militar upang mapalakas ang depensa at kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumataginting na $500 million o halos mahigit 29 billion peso na foreign military sales. Siguradong iyak na naman dito ang mga tuta ng China. Ito ay magagamit ng Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng mga bagong F-16 multi-role fighter o mas marami mga segunda manong mga fighter jets, combat ship at mga bagong M142, HIMARS, multiple launch rocket system. Wow na wow! Hezbollah natataranta, digmaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Inaasang titindi pa, 12 mga inosenteng bata ang nasawi dahil sa inilunsad na rocket ng Hezbollah. Nangako ang mga opisyal ng Israel na gaganti ito ng mas malakas at mas masakit. Naku po, grabe pa naman kapag Israel mga kabayan ang kumilos. Siguradong durog ang mga teroristang grupo. Ibang mga bansa na nawagan sa kanilang mga mamamayan na umalis at iwasan munang bumiyahe sa Lebanon. National Security Council kinumpirma na hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China patungkol sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Sino ang nagsabing puro salita lang ang Amerika? Naku, siguradong pati China walang magagawa upang mapigilan ang pagpapalakas ng puwersa at depensa ng Pilipinas sa tulong, syempre, ng numero 1 kaalyado ng ating bansa, ang Amerika. Ngayong araw, sa ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan, darating sa Pilipinas ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos para sa gagawin itong 2+2 ministerial dialogue sa bansa. Darating sa Pilipinas sina United States Defense Secretary Lloyd Austin III at Secretary of State Antony Blinken para makipagkita kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa panahong ito, iaanunsyo ni Defense Secretary Lloyd Austin III ang nasa $500 million o mahigit nasa 29 billion peso na tulong para makabili o makakuha ang Pilipinas ng mga military hardware. Palakpakan po muna natin ang United States of America, no? Ito po yung sinasabi ko, no, binubuhusan po talaga tayo ng tulong ni Big Brother, aka ang US po talaga. Sana po, diretso na lang po natin ang pakikipag-alyado po talaga sa US at talagang grabe po ang suporta talaga ng US sa atin. Sana po wag na po nating i-disappoint ang US kasi po talaga pong hindi po sila tumitigil para armasan po talaga tayo, no, ang Pilipinas. Wag na po tayong sana makikipag-usap o makikipag-deal sa China kasi wala po talagang saysay na makipagkasundo sa China dahil taliwas po talaga ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Hindi po talaga sila mapagkakatiwalaan. Wag po sana talaga nating i-disappoint ang mga bansang sumusuporta po sa atin, lalong-lalo na po ang US. Tingnan nyo naman, no, binubuhusan po talaga tayo ng tulong. 29 billion pesos po yan. Hindi po yan biro. Isipin nyo yan, no? At talaga pong mararamdaman po talaga natin suporta ng US. Yun, kudos po sa US po talaga, no, sa pagtulong po sa atin. Siyempre po sa pamumuno rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yan mangyayari kung hindi po talaga masigasig po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po talaga sa US at siyempre sa ating Pangulo. Diretso po natin to. Wow na wow! Pinapatunayan lamang ng Amerika na hindi lamang sa salita kundi maging sa gawa na tumutulong sila sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas. Ibig sabihin nito mga kabayan, ang perang mahigit 29 billion peso ay pwede lamang gamitin sa pagkuha ng mga kagamitang pangdepensa na gawa mismo ng Amerika. Halimbawa, ang pagbili ng mga bagong F-16 multi-role fighter o mas marami mga segunda manong upgraded na F-16 multi-role fighter tulad ng ginawa
ginawa ng bansang Argentina. Combat ship tulad ng Independence-class littoral combat ship na aalisin ng Amerika sa kanilang armada, mga bagong M142 HIMARS kung saan itinuturo ng US Forces ang tamang paggamit sa mga Pilipinong sundalo noong nakaraang balikatan exercise. Okay ba sa inyo mga kabayan? Yes. Siguro meron pang magsasabi na kulang pa yan. Para lang sa inyong kaalaman, magbibigay ang Amerika ng $500 million o mahigit 29 billion peso taon-taon sa loob ng 5 taon. Kaya Well, at least nag-i-improve tayo, no? Hindi po tayo nananatiling sobrang hina. Isipin nyo yan, no? Pinakamalakas sa mundo ang nakasuporta po talaga sa atin. Inaarmasan po ang Pilipinas. Ibig sabihin lang po talaga nun, ay meron po tayong modernization, no? Meron po tayong pag-unlad sa larangan ng sandatahang lakas. Hindi po tayo nasa baba lang palagi, no? Maganda po talaga to at napakaganda po talaga ng alyansa ng US at ng Pilipinas. Isipin nyo na lang po, no, kung hindi po talaga natanggal ang mga base ng US dito mulat sa pulpa po nung pinatanggal po yan ni Joseph Estrada sa atin. Isipin nyo, no, napakalakas na po sana ng ating bansa talaga. Real talk, hindi po tayo basta-basta bubulihin talaga ng China kung talaga nagdire-diretso po talaga yon. Kung hanggang ngayon po talaga ay nandito pa rin talaga yung US noon. Sa ating kasi po nung mga panahon pong yon, nung nandito pa po ang US, mga bases po dito po sa amin, sa Subic at dyan po sa Clark at marami pa pong lugar dito sa Pilipinas, ay talaga pong napakaudlad po ng ating bansa talaga. Real talk lang po yan, no? Alam nyo na po yan sa mga nakaabot po ng US po talaga dito po sa ating bansa. Naunlad po ang ekonomiya po talaga natin nun. nakakasiguro tayo mga kabayan na bago bumaba sa pwesto ang Marcos administration, ibang lakas na ang meron sa hukbong sandatahang ng Pilipinas. Sana nga lang talaga no, ma-extend o talagang tumakbo pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po napakaganda po talaga ng kanyang pamamahala. Talaga pong tahimik lang po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero po ang nag-iingay po ay ang resulta ng kanyang pagtatrabaho. Napakasigasig po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan po natin talaga. Grabe, no? Tipin niyo po, no? Dati po, wala po. Sobrang hina po talaga natin. Wala po tayong mga ganyan, mga upgraded na armas, no? Pero ngayon po talaga, ay talaga pong dumadami na po at lumalago na po ang ating sandatahang lakas. Pati po yung training po ng ating mga kasundaluhan, sobra pong nag-upgrade na po talaga. Siyempre po, dahil po yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre po sa US at sa lahat po ng sumusuporta na ibang bansa po sa ating bansa. Administration, ibang lakas na ang meron sa hukbong sandatahang ng Pilipinas. Yes. Tatalakayin din ng Pilipinas at Amerika ang mga paraan upang palalimin ang koordinasyon sa mga bantang nagbabadya sa West Philippine Sea. Sa 2+2 dialogue na gaganapin sa Maynila sa unang pagkakataon, siguro meron na namang mga sugo ng China na aalma sa bilyong-bilyong tulong ng Amerika para sa Armed Forces of the Philippines. Malamang. Pero hindi sila magtatagumpay dahil kailangan ito ng ating mga sundalo upang malakas ang kanilang kakayahan na depensahan ang ating mga nasasakupan at wala silang pakialam. Real talk, no? Sila lang ba ang dapat malakas? Sila lang ba ang dapat mag-upgrade? Siyempre tayo din. May sarili tayong bansa, atin nga tong Pilipinas, no? Wala silang pakialam kung tayo ay mag-upgrade, no? Kumbaga naaalog lang po talaga ang China at ang Russia, no? Naaalog po talaga sila kasi po tinutulungan tayo talaga ng pinakamalakas sa buong mundo na US. Ganun po yun, no? Sundalo upang mapalakas ang kanilang kakayahan na depensahan ang ating mga nasasakupan sa Calayan Island Group, West Philippine Sea, Philippine Rise at ang bawat Pilipino. Sa ibang balita naman, Israel umaapoy ngayon sa galit. Ito ay matapos merong isang rocket na inilunsad ng Hezbollah ang tumama sa Gola Heights, isang lugar sa hilagang bahagi ng Israel na nagresulta ng pagkasawi ng 12 mga inosenteng batang sibilyan at mahigit 20 pa ang sugatan habang naglalaro lamang ang mga ito. Ito po talaga yan, no? Alam naman po talaga natin na wala po talagang panalo sa gera. Isipin nyo yan, no? Mga bata yan, tinan mo, naglalaro lang, natamaan ng missile, syempre namatay sila. Yun po talaga may casualty talaga of war. Talaga pong wala po talaga panalo sa gera kung tutuusin, no? Kaya wala po naman talagang may gusto ng gera. Pero talaga pong hindi po natin maano yan inevitable po talaga ang gera. No, kasi po yung mga isip po ng mga leader ay hindi po natagal natin mano. Mayroon po talaga silang hindi pagkakasunduan. At ayun nga, sobrang nakakagigil po talaga siyempre po lalo kung yung mga bata po talaga ang nadadamay dito. No? Sobrang nakakalungkot din po talaga.
Lunsad ang counter-attack ang Israel sa mga kalaban sa Lebanon. Huwag naman sana mga kabayan, pero ayon sa mga observer, malaki ang posibilidad na ito ang magiging dahilan ng bagong digmaan sa pagitan ng Israel at Lebanon kapag hindi humupa ang tensyon. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, dapat bang gumanti ang Israel sa Hezbollah? Dahil dito, kinakabahan at nakakaramdam ng takot ang Hezbollah, maging ang mga opisyal at mga residente ng Lebanon sa pwedeng gawin ng Israel. Bakit kayo kasi nagbagsak ng missile? Kasi ngayon matatakot kayo sa Israel, di ba? Ganun lang yun eh. Kumbaga, syempre, hindi naman pwedeng basta-basta lang, hahayaan lang nila na hindi sila gagante. Real talk po yan. No? Kahit sino naman po, kahit nga hayop kahit aso, saktan mo, kakagatin kayo. Ganun po yun. Mga bata po talaga yung nasawi dyan. Kaya yun nga, hindi natin masasabi na hindi gaganti ang Israel dyan. Sobrang nakakalungkot na magkakaroon ng ganyang gera. Pero ganun po talaga eh. Ganti po talaga ang tao lang po tayo, no, nasasaktan pag may talaga pong gagante. Ganun po yun. Kaya hindi po natin masasabi talaga kung ano pong gagawin ng Israel talaga. Maaari po talaga, baka po 98% gumanti po talaga sila dyan. Takot ang Hezbollah, maging ang mga opisyal at mga residente ng Lebanon sa pwedeng gawin ng Israel. Ayon sa Hezbollah, hindi daw sila ang responsable. Tinuturo nito ang Hamas ang siyang naglunsad ng mga rocket. Nagturuan na ang mga tuta ng Iran. Pero nanindigan ng Israel Defense Force na Hezbollah ang siyang may kagagawan ng nasabing rocket strike. Ayon sa mga naglabasang impormasyon, gaganti ang Israel sa Hezbollah ng mas doble ang sakit. Sa ibang balita naman, National Security Council kinumpirma na hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China para sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng National Security Council ng bansa, hindi totoo ang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na merong inspeksyong nangyari sa mga resupply na dala ng mga barko ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre. Unang-una, gusto kong liwanagin na napakamatagumpay po yung ating ginawang resupply mission sa Ayungin Shoal. Alam naman ng ating mga kababayan, yung huling resupply mission ay nauwi sa kung ano man ang tawag natin doon, no? Violence. Medyo kasi naputulan pa ng daliri. Nagkaroon ng casualty tayo doon, no? Naputulan ng daliri. But dahil sa naging kasunduan or tinatawag natin partner na provisional understanding with the People's Republic of China, nagbunga po yung diplomasya at negosasyon natin. At gusto ko lang linawin, sinabi rin ito ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, nung tayo po ay nakipag-negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kumbaga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. Well, sana lang po talaga kasi sinasabi talaga ng China na tayo po ay nagpaalam. At talagang yun nga, nakapagtataka na lahat po talaga ng RORE mission natin dyan sa West Philippine Sea ay meron po talagang pangharas ng China. Pero itong huli po talaga ay wala. Wala talagang harassment na nangyayari doon sa West Philippine Sea. At alam po ng China, sinasabi nila na ang dala lang po natin dyan ay supplies lang po talaga, which is pagkain, damit or whatever. Wala po tayong dalang construction material. So ibig sabihin po nun ay alam po talaga nila na talagang yun lang po ang dala natin. Ibig sabihin po, nagpaalam po talaga ang Pilipinas. Well, kung ano man po to, at wala naman po nasaktan ngayon, no, walang harassment, okay na rin po yun. Pero sa isang banda po talaga, para sa akin po talaga, ang opinion ko po, no, sana po wag na po tayo makipagkasundo sa China. Kasi po ngayon po, maigting na po talaga, no, ang talagang suporta sa atin ng US. Sana po wag po nating i-disappoint ang US. Kasi po, isipin nyo, no, katatapos na po nating magawa ng reaction video, yung unang part po nitong video na to, 29 billion pesos po ang talagang ibinibigay sa ating suporta ng US. Sana po wag na po natin silang ma-disappoint kasi po pag na-disappoint po ang US, wala na po talagang susuportang malakas na bansa sa atin. Isipin nyo, no, pinakamalakas na bansa po yan sa buong mundo ang sumusuporta sa atin. Wag na po tayo makapagkasundo sa China kasi po wala po talagang saysay yan. So, sa mga nagsasabi na di umano ay nagpatalo tayo rito or iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippine Sea, hindi po. Ang gusto lang natin, partner, na mangyari dito ay hindi na makarating sa violence, no? Yes, or sa karahasan or aggression. Well, lahat naman ayaw ng violence, no? Pero yun nga, kung talagang nagpaalam tayo, no, which is sana hindi talaga, ay hawak na tayo sa leeg ng China noon pag ganun. Siyempre, pag nalaman talaga ng US yan, baka mag-back out ng US, no? Mag-ingat po sana ang ating gobyerno, lalo na po ang DFA, sa pakikipag-usap dyan sa China. Kasi po wala po talaga, tingnan nyo kung talaga pong walang nangyaring ganun at maganda pong pag-uusap ng China, ibig sabihin po talaga,
ginagawan talaga tayo ng usap ng China na binabaliktad tayo, na nagpaalam talaga tayo. So ibig sabihin lang po talaga nun ay wala po talagang isang salita ang China. Isipin nyo, nakipagkasundo ka na sa kanila pero ganun pa rin ang ginagawa nila. No? Gumagawa pa rin sila ng black propaganda against sa atin. Kahit ang intention po natin sa pakikipag-usap natin sa kanila ay para magkaroon po ng kapayapaan sa paglalayag dyan sa West Philippine Sea. Isipin nyo yun, kaya last na po sana yan. Sana wag na po tayo makipagkasundo sa China. At talaga pong makipag-suportahan na lang po tayo sa malalakas na bansa tulad po ng US. Kasi po hindi po biro ang 29 billion pesos na tinutulong sa atin ng US sa ngayon. Isipin nyo, magigigil din lalo ang China dyan sa tulong po na yan ng US. Kaya po, asahan nyo na po no, sa mga susunod na RORE mission natin kapag po talagang napatupad na yung 29 billion na suporta ng US, asahan nyo na po na magkakaroon na naman po ng harassment sa atin dyan sa West Philippine Sea ng China. Real talk. Session yung nangyari. At yun naman po ang nangyari. Kasi nung Sabado, pumunta yung ML Lapu-Lapu, yung ating civilian supply ship, escorted ng BRP Cape Engaño, at naging maayos po yung resupply natin. Walang untoward incident, walang dangerous maneuvers, walang water cannon, walang laser incident, wala pong ramming na nangyari. Kaya naibigay po natin yung supply na kailangan ng mga tropa natin sa BRP Sierra Madre at napalitan natin yung mga kailangan ng umuwi sa kanilang mga pamilya. Well, okay no, okay po yan. Pero sana rin po no, wag po sanang kalimutan din talaga na makumpuni po ang BRP Sierra Madre. Una-una po sana wag po tayong matakot na kumpunuhin ang BRP Sierra Madre kasi unang-una po teritoryo po natin yan. At unang-una po no, pangalawa, talaga po nag-aantay na lang din po talaga ang China na mabulok po talaga ng tuluyan yung BRP Sierra Madre para tuluyan na po tayong masakop yung teritoryo natin dyan sa Ayungin Shoal. Sana po talaga makumpuni yan kasi po time is of the essence po talaga eh. Talaga pong nabubulok na po ang BRP Sierra Madre. Sana po makumpuni po yan. Kasi po unang-una teritoryo natin yan. Yan lang po ang nagsisibing outpost po natin sa Ayungin Shoal. Maganda na tanong mo kanina kung yung iba't ibang bersyon, di ba? Yes. Kasi merong sinasabi yung Chinese Foreign Ministry sa kanilang statement nung Sabado na di umano ay nagpaalam tayo para gawin itong resupply mission na ito at di umano nagkaroon ng inspection yung ating... So pumunta sila sa boat and in-inspect, ganon? Yun ang kinakalabasan nung kanilang statement kasi di umano ay binoard nila para i-inspect at para mag-inspection tungkol sa laman nito. Isipin nyo kung hindi nga tunay yan, na kung talaga nagsisinungaling yung China, bakit nila ginagawa yun? Bakit nila sinasabi yun? Kung meron naman na talagang kasunduan ang China at ang Pilipinas. Diba? Ibig sabihin lang po nun talaga na wala po talaga silang isang salita at hindi po sila mapagkakatiwalaan. So dapat common sense na hindi na po tayo dapat nakikipagkasundo sa China. Dahil kahit ano pa pong kasunduan yan, ay babalik rin tayo ng China. Isipin nyo yun. Diba? Kaya at nakapagtataka rin talaga na hindi nga po nangyari ang harassment dyan sa West Philippine Sea. Diba? Sabihin natin matagumpay yung pag-uusap na yon at ginawa na lang tayo ng usap ng China. Pero real talk, hindi nga sila mapagkakatiwalaan. Gusto ko lang pong categorically pabulaanan yan. Ang tawag nga po ng DFA, it's a misrepresentation of facts. Wala pong nangyaring boarding, wala pong nangyaring inspeksyon, at wala pong nangyaring pagpapaalam. Hindi po magpapaalam ang Pilipinas. Dapat lang. Kanino, at kahit kailanman, pag tayo ay nagko-conduct ng mga operations sa West Philippine Sea. Precisely because maliwanag na maliwanag yung 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal is a low tide elevation. It is within the exclusive economic zone of the Philippines and continental shelf. At ibig pong sabihin nito, hindi po ito pwedeng angkinin ng China. Dapat lang po talaga no, na hindi po tayo magpaalam kasi atin nga po ang Ayungin Shoal o ang kinalalagakan ng BRP Sierra Madre. Ayun lang po na atin po nagawa ng reaction video po itong napakagandang video ni Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to like this video, no, nakakatulong po yan sa aming mga content creator para po makita pa po ng maraming tao ang ating mga video. Maraming salamat po. Until next time, God bless and peace out. Bye.